Ang nangyari po kasi ay ganito, hindi daw kakayanin, sabi ni Digong, hindi daw kakayanin. Sigurado daw matatalo. Sa isang Nograles, etong si Baste Duterte. Ang magiging kalaban niya kasi ay si Attorney Carlo Nograles. Alam niyo naman na matunog din ang pangalan ng mga yan dyan sa Davao. Hindi daw kakayanin. Yan yung unang pahayag na itong si Digong at ng mga o etong mga miyembro nga ng pamilya Duterte. Hindi kakayanin, kaya walang choice, no choice kundi sumabak muli para ma-reclaim or para nga hindi mawala sa kanila ang pwesto ng pagka-mayor dyan sa Davao. Kaya eto, kahit hindi na daw kaya netong si Digong, noon, yan yung sinasabi, ay tumakbo na rin. Kung talagang ayaw na netong mga Duterte, kung gusto na talaga nilang bitawan ang Davao, o diba, kung gustong bitawan, dapat kasi ang desisyon na ganyan, nasa taong bayan, nasa mga Davaoenyo. Hindi pa ba kayo napapagod sa sistema na kayo ay nagiging, mas malala na yung pagiging uto-uto at fanatic niyo po. So hindi ba kayo napapagod sa ganyang sistema? Kapagod-pagod po talaga yan. Ito po ang bagong pahayag nga natong si Digong. Ulitin ko hindi na daw sana talaga tatakbo etong si Digong. Kaya lang kasi, hindi kakayanin ni Baste Duterte ang isang Nograles na di hamak na mas may alam, na di hamak na mas may tunong, na di hamak rin na mas may experience kesa sa isang Baste Duterte. So ngayon, nag-iba na naman ang ihip ng hangin. Ayaw na daw netong si Digong. Ayaw ko na talaga. Whoever, alam mo, leave it to God. Hindi kailangang Duterte ang mayor. Patawa ka. So, ito po ay parte ng drama nila Parte po ito ng drama nila. Kung totoo na ayaw nyo na, ilang taon nyo bang hinawakan ang Davao? Sunod-sunod. Palitan. So, talagang kung alam nyo na hindi tama ang ginagawa nyo, kung na hindi na talaga tama ang direksyon na tinatahak ng Davao, edi sana, hindi na kayo nagsalita. Basta nyo na lang pinaubaya anyway, binigyan ng chance sana ang ibang leaders na meron dyan sa Davao. Sigurado tayo meron pa naman Ano to? Talaga, natuyuan ang Davao ng leadership skill. Wala talagang may abilidad dyan. Kaya ilang dekada na namayagpag etong mga Duterte. Ganong kalala. Madali lang yan. Pwede kang mag-back out talaga. Kung gusto mong ibigay na lang, walang kalaban yung isa, back out ka. Pero talaga gagawin mo? Siguro sa puntong yon, baka kahit papano may matira pang dignidad sa inyo, Mr. Duterte. Kung sakaling mag-back out na nga lang talaga kayo at ibigay sa iba ang liderato ng Davao City. Ang buhay ay palad-palad. Ayun, ano ba yan? Kung nasa palad nila Inday Pulong, if they stay there forever or just for one election and re-election, nasa palad na yan. Yan. Totoo naman na lahat ng ito ay nasa palad lang natin. Kapalaran natin. So handa ng araw itong si Digong na ipasa sa iba. Okay. So tignan natin kung bago ang eleksyon ay magbaback out na lang itong si Digong. Pinamumunuan nila ang Davao mula pa noong 1988. At yun nga, kung talagang gusto mong ipamigay noon pa, kung gusto nyo ibigay sa iba, bigyan ng chance yung iba, edi sana hindi ka na tumakbo. Hindi ka na naghain ng kandidatura mo. So wag po tayong pabudol Huwag na po tayong pabudol. Ito po ay kalokohan. Ito po ay isang drama na naman natong si Digong. Wala na kasi silang paraan para makuha pa ang simpatya ng mga kababayan natin, kundi magpa-victim na lang. Sabi nga, etong dalawang ito ay sanay na sanay. Meron niyang nakatago na victim card lagi at gagamitan kung sila ay, nasa square off na, kung sila ay medyo nabubuko na. Good luck.